Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Masbate. Ito po ang kwento. Bata pa lamang ako, lumaki ako sa aruga ng aking ina. Laging sinanay ang aking karamay. Wala na kasi akong ama. At ang aking ina ay tumatayong ina namin at maging ang tungkulin ng bilang ama. At dahil doon ay malaki ang naging tampo ko sa aking ama. Pabaya siya. Tabaya siyang ama. Pinabayaan niya kami. Tubong Iloilo talaga kami, ayon sa kwento nila nanay. Ngunit nang magkamalay ako, ay sa Masbate na kami nakatira. Hindi naging madali ang aking buhay bata. Dahil lumaki akong laging kinukutya. Laging inaalipusta. Marahil ay sa kapansanan kong tinataglay. Kaya nung bata pa lamang ako, halos buhati na ako ni nanay para lamang pumasok. Dahil ayaw na ayaw ko nang pumasok. Halos sa araw-araw na pinasok ko, ay wala na akong ibang narinig sa aking mga kamag-aral kundi ang tawaging pilantod, pilay, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kaya umuwi ako sa amin na umiiyak. Gusto ko man silang labanan, tinatakbuhan lamang nila ako at babawian palalo ng mas matinding pangasar. Halos lahat ng mga kaklase ko ay ganoon. Maliban lamang sa iilan na naging mga kaibigan ko na din. Isang araw nung nasa elementarya pa lamang ako, ayoko na talaga. Ayoko nang pumasok. Nagalit sa akin si nanay nun. At pinagalitan ako. At pinagsabihan ako na kailangang maging matapang ako sa buhay. Hindi pwede ang lalambot-lambot. Dahil kung magpapatalaw ako sa mga simpleng pangasar lang, paano ko matutupad ang aking mga pangarap? Na nung mga panahon na yun, ay pangarap kong maging isang tagagawa ng malalaking bahay. At nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam kung anong tawag dun. Marahil dahil sa kubo lamang kami nakatira. At nais kong magkaroon kami ng malaking bahay. Kaya inihatid ako ni nanay nung araw na yun. Pagkadating sa eskwelahan, ay wala ni isang nagtangkang mang-asar sa akin. Siguro ay dahil natakot kay nanay. Habang papasok sa klase, ay nakarinig na lamang ako ng isang sigaw. "Pilay, upo ka na!" Sigaw nung isa kong kaklase. Ayos na sana Ayos na at walang nangaasar sa akin. Ngunit meron pa din pala. Sa sobra kong inis, ay napatingin na lamang ako kay nanay. Si nanay naman, tumingin din sa akin at umiling.
na parang sinasabi na huwag akong papadaig. Hindi din nagsalita si nanay, ngunit tiningnan niya ng matalim ang kaklase ko na yun. At natahimik ang aking kaklase. Baka natakot kay nanay. Matapos akong maihatid, ay umuwi na din si nanay sa bahay. Nung araw ding yun, ay umuwi muli ako na umiiyak. Dahil inasar na naman ako nung kaklase ko na yun. Inis na inis ako. Kasi hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko siyang sapakin. Pero hindi ko naman siya maabutan. Kaya lalo akong nakaramdam ng pagkaawa sa aking sarili. Umuwi akong luhaan. At labis na ikinagalit yun ni nanay. Muli ay pinagalitan ako ni nanay. At pinagsabihan ako na huwag magpapaapi sa mga ganong kaklase ko. Lakasan ko raw ang loob ko dahil ganyan ang hamon ng buhay sa amin. Kinagabihan, habang sa kasarapan ng aking tulog, ay bigla akong nagising. Naihi ako bigla. Kaya napabangon ako ng wala sa oras. Pagkagising ko, ay wala si nanay sa aming tabi. Ang kapatid ko lamang na mas bata ang naroroon. Ngunit, kapansing-pansing, may kandilang nakatirik. Hindi yun pangkaraniwang kandila, dahil malaki yun kaysa sa pangkaraniwan. At parang iba yung kulay. Hindi ito puti. Ngunit dahil ihi na ako, ay nagmadali na akong lumabas at umihi. Ang dilim pa ng paligid. At sa tansya ko, ay sa kalaliman pa ito ng gabi. At sinasabayan naman yun ng huni ng iba't ibang uri ng kulisap at ang mahinang pag-ihip ng hangin na dumadampi sa mga sanga ng punong mangga. Nung lumabas ako nun, ay nakaamoy naman ako ng hindi ka nais-nais. Parang nabubulok na laman. At kasabay naman, parang biglang tumahimik ang kapaligiran. Ni ultimo kulisap ay hindi ko marinig. Kaya sa hindi sinasadya, ay napatingin ako sa aking paligid. Bigla akong nakiramdam. At unti-unting tumataas ang aking mga balahibo sa katawan. At dahan-dahan din akong umalis, ngunit hindi naman ako makatakbo. Kaya napahawak ako sa gilid ng aming kubo. At unti-unting umaatras. Nang parang may nakatingin sa aking likuran. Parang may nagmamatsyag sa akin. Matulog ka na. Bakit gising ka pa? Pagkalingon ko, ay si nanay yung nagsalita. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. At inalalayan ako ni nanay na makabalik sa aming kubo. Matapos yun ay natulog na muli ako. Kinabukasan, sa ayaw at sa gusto ko ay pumasok ako. Dahil naalala ko ang bilin sa akin ni nanay.
Kaya pagkapasok ko, ay inihanda ko na ang aking sarili sa mga aasar sa akin. At nilakasan ko din ang loob ko. Naroon pa din naman yung ibang nang-aasar sa akin, ngunit mukhang wala yung nang-asar sa akin kahapon. Nakasama ko si nanay. Ulit. Ngunit mukhang wala yung nang-asar sa akin kahapon. Siya si Peter. Mukhang hindi siya pumasok. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Ngunit hindi ko na lamang ito pinapahalata. Naging maayos naman ang araw ko na yun dahil wala yung damuhong si Peter. Ngunit may iba pa ding hindi maiwasan at nakasanayan ng asarin ako. Pero hindi yun kagaya ng pang-aasar ni Peter. Habang nasa eskwelahan pa kami, ay may naikwento ang isa kong kaklase. "Wilkins, alam mo ba yung balita?" Tanong sa akin ng kaklase ko. Ano ba yun?" Sagot ko naman. "May aswang na pumunta kagabi sa baryo namin." "Oo, sinabi nung nanay ko. At dun yun pumunta kina Peter. Yung nangasar sa'yo kahapon. Sa bahay nila. Buti na lang at walang nangyari. Kaya nga, susunduin ako ng nanay ko mamaya pag-uwi. Kaya nga hindi nakapasok din si Peter eh. Hindi naman ito nasaktan, ngunit takot na takot daw siya." Saad pa ng kaklase ko. Ganun ba?" Ang naging tugon ko na lamang. Pagka-uwi ko, ay tinanong ako ni nanay kung naging maayos ba ang aking pag-aaral. Sabi ko maayos naman nay, dahil hindi pumasok yung kaklase ko na yun. At naikwento ko din yung kinuwento ng kaklase ko tungkol sa napabalitang aswang. Nang marinig yun ni nanay, ay ngumiti lamang siya at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Sumunod na araw, ay hindi ko pa din nakikitang nagpapapasok si Peter. Kaya lalo akong natuwa. Ngunit bukod kay Peter, ay may pumalit pang isang nang-aasar sa akin. Siya si Edelberto. Siya yung kasakasama niya ni Peter at sila madalas ang nang-aasar sa akin. Siya yung nang-aasar sa akin kanina. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin. Total, wala naman na yung isang malakas mangutya sa akin, kaya pilit ko na lang itong binaliwala. Ngunit nung hindi ko pinapansin, ay lalo akong inasar nito. Kaya hindi ko na lalo itong pinansin. Nang maya-maya pa, ay pinatid ako ni Edelberto. Kaya napasubsob ako. Sa katayuan ko niyon, ay konting tulak lang o hila lamang, ay talagang susubsob ako. Kaya nung napasubsob ako ay nagtawanan ang iba ko pang mga kaklase. Ngunit yung iba naman ay naawa din sa akin. Gigil na gigil ako kay Edelberto nun. Gusto ko siyang sapakin. Ngunit hindi ko din magawa. Kaya ang ginawa ko ay isinumbong ko na lamang siya sa aming guro. Napagalitan si Edelberto. At kahit papano, ay naibsan ang aking galit dahil dun. Pagka-uwian, ay nagsimula na akong maglakad. Nang makita ko si Edelberto na nasa labas ng eskwelahan,
nag-aabang at inaabangan ako sa labas ng aming eskwelahan. "Pilay, bakit mo ako sinumbong kay ma'am?" Sigaw nito sa akin. Hindi ako sumasagot. Dahil kung pagbabasehan ng aming pisikal na kanyuan, ay mas malaki ng dihamak sa akin si Edilberto. Pero hindi ko pa din nakakalimutan yung ginawa niya kanina. "Bakit di ka sumasagot?" Sigaw pa nito sa akin. "Bakit? Inaano ka ba? Bakit mo ba ako inaaway?" Sagot ko. Nang bigla na lamang akong suntukin sa muka ni Edilberto. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakasadlak sa lupa. At hindi ko na mapigilan ng mapaiyak muli. Dahil sa galit at dahil lang sa sakit na naramdaman. Pagkasapak sa akin ay kaagad itong umalis. Ako'y wala nang magawa. Hindi ko din siya mahabol gawa ng aking kapansanan. Kaya sa sobrang galit ay napaiyak na lamang ako. Umiiyak ako hanggang pag-uwi. Pagkadating ko ng bakuran namin, ay pilit kong pinigilan ang aking iyak. Dahil tiyak papagalitan muli ako ni nanay. Kaya todo pigil ang ginawa ko sa aking mga luha. Nang makita ako ni nanay, ay hindi na ito nagsalita. Nilapitan na lamang ako nito at niyakap. Napahagulgol na lamang ako sa iyak sa pagkaakap sa akin ni nanay. At dun ko inilabas ang lahat ng sama ko ng loob. Muli ay binilinan ako ni nanay na maging matapang at labanan ng hamon ng buhay. Kinagabihan ay muli akong nagising ng alanganin. Naihimuli ako sa gitna ng kasarapan ng tulog. Pagkagising ko, ay wala muli si nanay sa aking tabi. Ang kapatid ko lang ang katabi ko. Kaya dali-dali muna akong umihi sa labas. Ngunit, napansin kong may bukas na kandila sa aming kubo. Kaya matapos kong umihi, ay naisipan kong patayin ang sindi nun. Nang may mapansin akong may nakadipa sa harapan ng kandila. Nakasuot ito ng kulay itim. Nakadapa ito. At ang muka ay nakaharap sa sahig. At nakadipa ang dalawang kamay. Pagkakita ko nun ay nakaramdam ako ng takot. Bigla akong kinabahan. At sa takot ko ay kaagad-agad akong nagtalokbong ng kumot. Maya-maya pa ay may naririnig akong nagsasalita. Parang bumubulong. Ngunit hindi ko masabi kung sino ang nagsasalita na yun. At hindi ko din maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Sa sobrang takot ko ay napapikit na lamang ako. At todo talokbong ang ginawa ko. Nang hindi ko na namamalayan, ay nakatulog na pala ako. Kinabukasan, ay pumasok na muli ako sa aming klase. At laking tuwa ko
na hindi din pumasok yung sumapak sa akin kahapon. Ngunit, ang mas bumagabag sa aking isipan ay ang nakita ko kagabi. Yung nakadapang babaeng nakaitim. Iniisip ko kung si nanay ba yun? Pero parang boses ni nanay naririnig ko kagabi. Matapos ang klase at pagka-uwi ko ng bahay, ay nagtanong muli si nanay. "Oh, kamusta yung pag-aaral mo?" Tanong sa akin ni nanay. "Maayos naman po, Nay. Hindi pumasok yung sumapak sa akin." Sagot ko naman. "Huwag ka mag-alala. Hindi ka nagagambalain nun." Sagot naman ni nanay. Talaga po, Nay? Paano niyo po nasabi na hindi na ako gagambalain nun?" Tanong ko pa. Hindi na sumagot si nanay at tila nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawa. At muli kong naalala yung nakita ko kagabi. Kaya nilakasan ko na ang loob ko at nagtanong na ako kay nanay. "Nay, bakit po kayo nakadapa at nakadipa sa sahig kagabi?" Tanong ko. Biglang natigilan sa kanyang ginagawa si nanay nang marinig yun. "Ano bang pinagsasabi mo, bata ka?" Sagot ni nanay. "Nakita ko po kasi kayo at yung kandilang itim na nakasindi. Parang may mga binubulong pa kayo kagabi." Tanong ko pa. Sunod-sunod ang aking mga tanong. Tila hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mga tanong patungkol sa mga nakita ko kagabi. Tiyempo naman na tulog na ang nakababata akong kapatid ng mga sandaling yun. Dapat sigurong malaman mo na ang totoo. Sagot naman ni nanay. Kaya pagkadinig ko nun ay nakaramdam ako ng nervyos na parang hindi ko maintindihan. Tiningnan ako ni nanay. Ako yung nakadapa na yun. At ako din yung naririnig mo kagabi. Sagot ni nanay. Ginagawa ko yun upang makipag-ugnayan sa iyong ama. Ang sagot pa ni nanay. Kaya nagulantang ako sa mga binitiwang salita ni nanay. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Sa tuwing sisindihan ko ang kandila na yan, ay dun ko lamang nakakausap ang iyong ama. Ang iyong ama, Wilkins, ay isang aswang. At nakuha niya ito mula sa kanyang pamilya. Naipasa ito ng kanyang lola sa kanya. Dahil sa awa niya sa kanyang lola, sinalo niya yun. Dahil ayon sa kanya, ay inuuod na daw ang kanyang lola. Ngunit hindi pa din ito binabawian ng hininga. Kaya napilitan ang iyong ama na saluhin yun. Sabi ni nanay. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Nakaawang lang ang aking bibig habang nag-aantabay sa bawat sasabihin ni nanay. At sa takot niya din na hindi niya makayanan ang naipasa sa kanya, ay nagpakalayo-layo siya.
Ang kandilang itim ang ibinigay niya sa akin bago siya magpakalayo-layo. Sindihan ko lamang daw ito tuwing kailangan ko siya. Sabi pa ni nanay. Nang marinig ko ang mga yun mula kay nanay, ay hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Gulat, takot, nervyos, halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Nay, paano kayo na yung nakapagsalita ng mga ganun? Yung mga binubulong nyo kagabi. Ang tanong ko pa. Hindi ko din alam. Basta tuwing sinisindihan ko ang kandilang itim na yan, ay kusa na lamang akong nagsasalita ng mga kung ano-ano na parang may bumubulong sa akin. Kaya hanggat maaari, ay ayokong sindihan yan. Sagot ni nanay. Ngunit, kung hindi ko ginawa yun, ay baka paslangin ng tatay mo ang mga umaaway sa'yo sa eskwelahan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabihan kita na maging matapang at maging matatag sa hamon ng buhay. Hindi mo lamang siguro napapansin pero laging nakabantay sa'yo ang iyong ama. Kaya kapag nakakaramdam ka ng galit at puot, ay ramdam na ramdam niya yan. Minsan pag nagpadala tayo sa ating galit, hindi natin alam ang magiging kahihinatnan. Sagot pa ni nanay. Doon ko napagtanto ang mga sinasabi ni nanay. At simula nung araw na yun, sa hindi ko malaman na dahilan, ay nakaramdam ako ng kakaibang lakas ng loob. Marahil ay alam kong lagi lang nakabantay pala ang aking ama sa aming ginagawa. At yung mga nang-aalipusta at nangungutya sa akin, ay binaliwala ako na lamang. Dahil pag nakita na naman ako ng aking ama na lumuluha, ay tiyak, mararamdaman niya rin yun. Ngayon ay sa Maynila na ako nagtatrabaho. Sila nanay ay nasa Masbate pa rin. Bagamat may kapansanan ako, ay nakapagtapos ako at meron ng maayos na trabaho. At kahit na nasa Maynila na ako, ay ramdam ko pa din yung subaybay sa akin ng aking ama. Kaya kung sakaling may mangutya sa akin o may manginsulto, ay nginingitian ko na lamang dahil baka may umatake na naman na aswang mula sa di kalayuan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po.
isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen kasama, isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko naman pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.